Hello guys, it's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video. A, B, C, D. Sa video ito pag-uusapan natin kung gaano nga ba kalakas ang Konoha kung nagsama-sama sa iisang era ang mga powerful shinobi nito at gaano din sila kalakas kapag wala nga silang mga rogue ninja. Kaya ba silang kalabanin ng mga natitirang bansa kahit na sila ay magsama-sama? Ang Konoha o ang Hidden Leaf Village ay isa sa 5 great shinobi countries. So sa last video ko nga ay naikwento ko nga rin kung paano nga nabuo ang Konoha, kung ano ang hirap nga na pinagdaanan ni Madara at ni Hashirama mabuo lamang ang Konoha. Ngunit kahit na ganito ay hindi naman sila nabigo at finally ay nakamit na nga nila ang kapayapaan. Ngunit hindi nga dito nagtatapos ang lahat. Dahil kahit na nga ganito, hindi ibig sabihin nito ay wala nang mangyayari pang kaguluhan sa Konoha. Dahil sa patuloy na paglipas ng panahon, ang mismong nagtatag nito na si Madara ay nais ngang wasakin ito. Ito ang ilan sa nag-ugatan ng kaguluhang nangyari sa Konoha. Dagdag pa dito ay ang ginawang panlilinlang ng Black Zetsu upang nga mapalaya si Kaguya. Dahil sa mga ito, nagkaroon din ng tinatawag na Rogue Ninja ang Konoha. Ang Rogue Ninja o ang mas kilala bilang Missing Nin ay ang ninja na tumalikod sa kanilang village kung saan ay wala na nga silang balak pang bumalik. At ang mga missing nin na ito ay kalaunan ay nagiging kriminal. So dahil dito, ang mga missing nin na ito ay inililista nga sa tinatawag na bingo book, kung saan ang bingo book na ito ay ang black book ng ninja na naglalaman ng kahit ano o lahat ng impormasyon patungkol nga sa mga blacklisted ninja or ng mga shinobi na kanilang mga target. Madami ang version ng bingo book pero ang pinaka-common dito ay yung base nga sa hidden villages. At ang Konoha nga ay hindi rin naiwasan na magkaroon ng missing nin. Ang pinakasikat nga na missing nin ng Konoha ay una, isama na nga natin dito si Madara kasi diba dati rin siyang taga Konoha at kalaunan ay umalis din ng Konoha kasi diba nga napag-alaman niya ng history ng ninja which is ang kasunduang pangkapayapaan ay talagang nabibigo or palagi ang nabibigo at ang Konoha ay isang failed experiment. So hindi nga lang yan ang dahilan ng pag-alis ng Konoha ni Madara, marami pang ang mga bagay-bagay ang nagtulak sa kanya para gawin ito. Ang susunod nga ay si Orochimaru. Naging rogue ninja si Orochimaru dahil sa mga nagawa nga din niyang krimen which is kaya niyang pumatay ng kapwa niya upang maisagawa lamang ang kanyang eksperimento. Kasi diba si Orochimaru ay obsessed sa kapangyarihan at sa immortality. Ang sumunod naman ay si Obito Uchiha. Sa umpisa naman ay hindi naman talaga naisip ni Obito na maging rogue ninja. Nagsimula lang naman ito noong nakita nga niya ang pagkamatay ni Rin. At sa pagiging rogue ninja ni Obito na ito ay marami nga din ang naging epekto katulad na lamang ng pagkamatay ng mga magulang ni Naruto na si Kushina at ang ika-4 na Hokage dahil sa pagsalakay ng Nine-Tailed Demon Fox na siya namang may kagagawan. Ang susunod ay si Uchiha Itachi. Naging rogue ninja si Itachi matapos kang naganap ang Uchiha Clan Massacre. Pero naging rogue ninja lamang naman siya upang protektahan si Sasuke at ang Konoha. Parang naging espiya lang siya laban sa mga gustong manggulo or humasak ng Konoha. Ang susunod ay si Uchiha Sasuke. Nag-umpisang maging rogue ninja si Sasuke nung ninais nga niyang maging malakas ng mabilis. Naghanap siya ng kapangyarihan upang nga mapatay si Uchiha Itachi, ang kapatid niya na pumatay ng kanyang buong angkan. So yan nga ang ilan sa mga naging rogue ninja ng Konoha o ang mga ninja na tumalikod sa Konoha. Pero ito, paano kung ang mga ito ay hindi naging rogue ninja? Tapos sila ay nabuhay sa iisang era, pati yung iba pang ang mga yumaong malalakas na ninja. Gaano nga ba magiging kalakas ang Konoha? Matatalo ba sila ng 4 pang mga natitirang great nation kung sakaling sila ay magsama-sama? Parang ang mangyayari dito ay 4 great nation versus Konoha. So magsasabi nga ako ng ilang opinion na nabasa ko para dito, para na rin malaman natin or magkaroon tayo ng idea kung ano ang mangyayari kung sakaling ang maganap ang pangyayaring ito. Sino kaya ang mananalo sa kanila? Ang Konoha nga ba o ang 4 na great nation? Pag nangyari ang labanang ito,
Ang magtatagumpay pa rin dito ay ang Konoha. Bakit? Dahil bukod sa sila ang pinakamakapangyarihan at pinaka-maimpluwensya na village, ang Konoha rin ay merong mga gifted shinobi na merong inborn na abilities kung ikukumpara nga sa ibang mga shinobi villages. Pero hindi yun ganun kadali, lalo na kung ang mga villages na ito, syempre isasama din natin dito yung mga past and present kage ng bawat village or pati si Killer Bee or si Hanzo. Pero katulad nga ng sinabi ko, hindi man ito magiging madali kasi 'di ba? Hindi naman natin maitatanggi na malalakas din ang mga ninja ng kabilang village. I mean, meron din silang ipagmamalaki since isinama naman na natin yung mga nakaraang ninja ng Konoha. Syempre, isasama na din natin ang mga nakaraang ninja ng ibang village. Parang bubuhayin natin sila sa iisang era. Pero kahit na ganito, still ang Konoha pa rin ang mananalo. So paalala lang guys na Naruto series ninja ang pag-uusapan natin dito. Hindi mo natin pag-uusapan o isasama ang Boruto dahil sa ngayon ang mga ninja sa Boruto series ay hindi pa natin gaanong alam ang kanilang mga kapangyarihan. Pero kahit na ganito, walang kaduda-dudang Konoha pa rin ang mananalo. Baka nga maski si Kishimoto ay ipanalo pa rin ang Konoha. Kasi syempre, doon nakatira yung mga paborito nga niyang karakter o yung mga tinatawag na main character. Pero ito nga, i-base nga natin sa kanilang kapangyarihan. Not to mention, pero kapag humarap sa kanila ay sina Madara at si Hashirama, dito pa lamang ay mahihirapan na sila. Kita nyo naman yung ginawa ni Madara during 4th Great Ninja War, na kaya nga niya yung libo-libong shinobi, natalo din niya ang 5 kage, tapos idadagdag pa si Hashirama na mas malakas pa kung ikukumpara nga kay Madara. Kung saan nagawa nga din niyang masuppress ang 9-tailed beast, what more pa kaya sa mga ninja na meron ding limited chakra. Bukod dyan, meron din silang Naruto at Sasuke na maaaring i-front nga sa labanan. Si Naruto na merong Kurama at Sage Mode, si Sasuke na merong Rinnegan. At bukod nga dyan, ang Konoha ay meron ding mga ninja nagtataglay ng mga overpower abilities or dojutsu, katulad na lamang ng Uchiha Clan na merong Sharingan, Hyuga Clan na merong Byakugan. Huwag din natin kakalimutan na ang Konoha ay meron ding legendary Sannin, which is si Tsunade, Orochimaru at si Jiraiya, na nagtataglay din ng makalalakas na kapangyarihan kung saan sila ay kage level na. Meron din silang Itachi, Shizue, Obito at Fugaku na magaling pagdating sa security force, at bukod dyan, sila rin ay magagaling pagdating sa kanilang mga dojutsu. At ito pa, huwag din natin kakalimutan si Tobirama na sinasabi ngang walang kahit sinong ninja ang makakapantay sa kanya during his Hokage time. Ito ay ayon mismo kay Danzo. Idagdag pa natin dito ang mga kinakatakutan ng nakararaming ninja, ang puting pangil ng Konoha na si Sakumo Hatake at ang Konoha's Yellow Flash na si Minato Namikaze, na makita pa lamang sila ay nanginginig na sa takot. At kung malapit ang laban naman ang pag-uusapan, ang Konoha ay mapambato din dyan pagdating sa taijutsu. Huwag natin kakalimutan si Rock Lee, si Might Dai at si Might Guy, kung saan si Might Dai at Might Guy naman ay kaya ngang mag-open ng 8 gates, kung saan halos matalo na nito si Madara na nasa Biju mode. Hindi magiging problema sa Konoha ang pag-rescue para sa mga ninja na nagtamo ng sugat dahil andyan si Sakura at si Tsunade na magaling naman na medical nin, at idagdag pa natin sa labanang ito ang mga makakapangyarihan ngang angkan. Ang Uchiha Clan, Hyuga Clan, Senju Clan, Uzumaki Clan, Yamanaka Clan, Inuzuka Clan, Nara Clan at marami pang iba. Pero kahit na ganito ay hindi magiging madali ang laban dahil konting mali lang ay may chance ngang matalo ang Konoha. Dahil wag nating kakalimutan na ang kalaban ay meron ding malalakas na mga ninja, katulad na lamang ni Hanzo na kaya ngang tumalo ng 1,000 ninja ng Konoha. Bukod pa dyan, andyan pa si Onuki at Mu, ang 7 ninja swordsmen, ang kanilang mga kage, ang Gold and Silver Brothers, pati ang ibang miyembro ng Akatsuki, ang ikalawang Mizukage na kilala bilang Master of Genjutsu. Andyan din ang ikatlo at ang ika-4 na Raikage. Isama na rin natin dito si Nagato. Kahit walang Rinnegan si Nagato kasi 'di ba kay Madara yon, magiging problema pa din siya dahil bilang isang Uzumaki, si Nagato ay nagtataglay ng large amount of chakra at iba pang mga siling technique. Hindi magiging biro kung ito ay gagamitin ni Nagato sa iba't ibang paraan. So yan nga, maaaring manalo ang Konoha laban sa mga 4 pang natitirang ang mga Great Nation. Pero kung kayo ang tatanungin, ano sa tingin nyo, sino kaya ang mananalo, ang Konoha o ang 4 pang natitirang Great Nation? I-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box, at dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!